Purihin ang Panginoon. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Alam niyo po, nung araw, bata pa ako, baka kayo rin, naranasan niyo rin ito. Ano sinasabi ng mga matatanda noon? Kumisan po, dahil bata tayo, may kakulitan ng ugali natin. Kumisan po, ginaganon pa nga yung sentido natin na parang mahalog-halog pa yung utak natin, hindi po ba? Kasi makulit tayong mga bata. Alam niyo naman po yung bata, sadyang makulit. Kaya sinasabi ng magulang nun, kapag sinabi niya ang isa, dalawa, tatlo, at hindi ka pa rin parang hindi mo pa natatandaan yung kanya sinasabi, na kung ano yung sinasabi niya, siya pa rin ang yung ginagawa, na hindi nagugusto ng matatanda noon, yun, gaganunin yung ulo mo. Gaganunin, no? Ano sasabihin? Isaksak mo sa utak mo ito, ha? Hindi po ba ganun tayo nung araw? Na yung sinasabi ng matanda, sabi nila, isaksak natin sa ating utak. Kasi po, makulit tayo. Dahil yung ginagawa natin paulit-ulit, which is hindi naman gusto ng ating mga magulang. Kaya dumarating yung ganong eksena nung panahon na tayo na sa kabataan. Ngayon po, medyo edad na, senior citizen na. So, nung araw, nare-realize ko nga po yun. Nung mga panahon na yon, nakikita ko sa ibang tao. Mismo rin ako po, na minsan nagsalita ko rin niya sa aking anak. Na bakit hindi mo, ilagay mo sa isip mo itong ganito. Sa Bible po, iba po palang nakalagay. Siyempre, pagkabata ka, yung natutunan mo sa magulang mo, yan din ang nagiging gawin mo. Kaya nasabi ko po sa anak kong bunso, nasasabi ko rin minsan na bakit parang wala kang natatandahan, ganon. Yung mga sinasabi ko sa ganito, ganyan, parang wala kang natatandahan sa sinabi ko. Kasi po, yun din ang natutunan ko sa aking mga magulang nung araw na ako'y bata. Lalo na nung araw ng tatay ko, sabi niya, pag sinabi kong walang pera, walang pera. Makulit po ako nun eh. Alam niyo naman po, ang bata nabubuhay sa pera, barya-barya lang. Masaya na tayo kasi makakabili na tayo ng pisong candy sa tindahan, kung ano man yun makukot natin. Talagang piso. Nung araw, medyo madami-dami na yung piso eh. Pero ngayon, hindi na po piso labanan ngayon. Minimum of 5. Ano po? Kaya, nangyayari sa buhay ng bata yan. Ngayon, ang sabi po sa Biblia, iba yung nakalagay eh. Pero bago tayo papalawat po sa Biblia, tayo muna ay panandalihan manalangin. Na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating pag-aaral ng Ebanghelyo. Kasi po, Ebanghelyo ito eh. Hindi po kung laro ito, no? Kaya para makinabang tayo ng gusto, pasamantalang dudulog tayo sa isang panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan salamat po sa pagkakataon na binigay mo po sa amin upang kami po ay magbulay ng iyong salita. Buksan mo po ang aming mga puso at damdamin. Nawa pagkinabangan namin, may lagay namin sa aming puso, sa aming isip, sa aming memorya ang iyong mga salita. Sapagkat ang iyong salita ay totoong kapag-paginabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang gamit ko pong Bible ngayon ay Poimen Bible. Ang Biblia ng mga pastor. Ayon kay San Pablo na apostol, dito po sa chapter 3, meron siya sinasabing gaya nito. Tingnan po natin sa verse 15. Colossus 3:15.
Ito po ang nakasulat. Basahin ko po. Pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ayun, po? Anong sabi? Pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. 16. Ang salita ni Kristo ay ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buhong karunungan. Buong puso kayong umawit ng salmo, mga himno at mga hawitin espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Yun. Ang kukunin lang natin dito ay pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. At saka ang salita ni Kristo ay ayahan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. So, hindi po pala sa utak. Puso naman pala itong sinasabi ni Pablo. Sa madalit salita, itong salita ng Panginoong Yesus na binabanggit ni Apostol Pablo ay kailangan pagariin, ayanin yung lubusang manatili. Ibig sabihin, wala silang pinagkahiba. Pagariin mo sa puso mo, panatiliin mo sa puso mo. Ang alin daw po? Ang salita ni Kristo. Alam niyo po ba, pero sinabi si Jesus about pagariin o panatilihin ang salita niya sa ating buhay, sa ating puso. Kasi kaya po sinabi sa puso, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi siya tumitingin sa aura ng mukha natin. Sa puso po ang tingin ng Diyos. Sa bawat tao, tinitingnan ng Diyos ang laman ng kanyang puso. Kaya sa puso po dapat doon po natin pagariin o panatilihin ang salita ng Diyos sa puso natin. Po? Kasi po, yun ang tinitignan ng Diyos, Ngayon, meron sinabi si Jesus nung siya po'y nangangaral sa chapter 15 ng 1. Tignan po natin, Ito po sa chapter 15 ng 1. Ito po, sa 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin, ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo iwalay sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. 7. Kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. 8. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y magsaganang nagbubunga at sa kayo'y maging mga alagad ko. Ayun. Po? Yung palang alagad ni Jesus, sabi niya, kayo magiging alagad ko kung mananatili sa inyo ang aking salita. Yan po, Kung mananatili sa inyo ang aking salita. Kaya pala sinabi ni Pablo, sa puso natin, kailangan doon natin ilagay, pag-arihin natin, manatili ang salita ni Jesus sa ating puso. Sabi ni Jesus, kung manatili kayo sa akin, meron po kasing nakakatakot na salita dito .
Sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin, ito po no, verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, niagis sa apoy at nasusunog. 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So yung salita niya, pag hindi manatili sa iyo, sabi sa 7, 6 ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga. Ang pinag-uusapan dito is tungkol po sa salita ni Jesus. Kung hindi mananatili sa iyo, sabi niya, inalimbawa po yung isang puno at saka sanga. Halimbawa, puno ito, sanga ito. Ikaw to sanga, puputulin ka. Siyempre, anuman puno, nakahiwalay po sa puno, matutuyo talaga yun, mamamatay. At anong sabi ng Panginoong Yesus? Matutuyo at iagis sa apoy. Ano yung tao na hindi nananatili sa salita ni Jesus. Ibig sabihin po, yung salita ni Jesus, kaya sabi ni Pablo, pagarihin nyo o panatilihin ang salita ni Jesus sa inyong puso. Kasi po, yun ang gagawin mong instrumento sa iyong buhay. Yun ang ipamumuhay mo. Kaya ang puso po ang tinitignan ng Diyos sa tao. Hindi po yung physical natin itsura. Kung sa itsura po, edi sana aprobado yung mga magaganda at gwapo. Paano naman yung walang kaitsura at saka kaganda-ganda? Paano naman sila? Kawawa naman. Kaya yung salita, ang pinagbabasihan yung salita. Kasi po, kung ano yung buhay mo, yun yung meron kang salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, kung wala ka salita niya, meron siya sinabi sa verse 5, ako ang puno ng hubas at kayo ang sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Puno, sanga. Pag pinutol yan, iwalay na sa puno. Kaya sinabi ni Jesus, wala kang magagawa. Gaya ka ng isang puno, ay sanga na tinapyas, tinanggal sa puno, sabi niya, iagis sa apoy. Kasi iwalay ka eh. Yung salita ni Jesus, iwalay sa iyo. Ibig sabihin, hindi mo kinonsider yung salita ni Jesus na ilagay mo sa iyong puso. Yung iba, anong sabi ng iba? At saka na lang. Meron pa at saka na lang. Dapat pala, yung salita ni Jesus, isa puso natin. Pero kung nasa iyo ang salita ni Jesus, napakagandang pangako. Bukod sa magiging alagad kita. Ano ba sabi niya? Sa verse 8, napaparangalan ng aking ama. Number 1, napaparangalan ng ama, ang Diyos. Kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kung tunay kang alagad, kailangan manatili ang salita ni Jesus sa iyong puso. At the same time, pag alagad ka ni Jesus, napaparangalan ng kanyang ama sa langit. Anong sabi po dito sa isang talata, 7? Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. So, ibig sabihin, kung bakit may taong mga nabibigo po pala. Kasi dalawang karakter. Yung isa may salita ni Jesus, yung isa wala.
Pag meron ka salita, anong sabi ni Jesus? Ingin ninyo ang gusto nyo at ibibigay sa inyo. Pag wala ka salita ni Jesus, anong sabi niya? Wala kang magagawa. Apart from me, you can do nothing. Oh. At si Pablo, meron din sinabi si Pablo dyan sa Efeso, yung iwalay kay Kristo. Ano? Tignan natin. Sa Efeso, tignan po natin, ano? Chapter 2, verse 12. Anong sabi ni Jesus, ni Pablo? Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yung po palang iwalay kay Kristo, walang salita ni Jesus. Sabi ni Pablo, wala kayong pag-asa, wala kayong Diyos. Ito po yung nakakatakot sa isang banda. Nabubuhay ka dito sa mundo, mayaman ka man o mahirap, ano man ang kulay mo. Kapag nabuhay ka dito na wala ka ng salita ni Jesus, sabihin, hindi mo pinamumuhay ang salita ni Jesus. Yan yung sinabi doon sa 1. Para kang tinanggal sa sanga ay ng puno, then itatapong ka sa apoy. Impyerno po yun. Kaya sabi ni Pablo, wala kang pag-asa at wala kang Diyos. Ibig sabihin, nabubuhay ka dito sa lupa para kang living dead. Alam niyo po ba yung mga living dead, yung mga pelikulang zombies? Living dead yun. Gumagalaw sila, pero mga patay sila. Pero kapag ikaw ay tao na wala ka salita ni Jesus, kagaya kanila, wala kang spirituality, wala kang kaugnayan sa Diyos. Kasi po, yung Diyos Espiritu. At yung tao, pinanahanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya, mayroon kang kaugnayan sa Diyos. Pero kung wala kang salita ni Jesus, yun nga po sinasabi niya, wala kayong magagawa. Kasi po, iwalay kayo kay Jesus. Yung salita niya, anday lang. Kaya ka naiwalay kasi nga wala ka salita ni Jesus. Yung iba naman, kaya ayaw po nila pag-arihin ang salita ni Jesus kasi po, marami silang pangarap sa buhay. Kung minsan, yung pangarap nila, kailangan matupad, makamit nila. Kaya, mahirap para sa isang taong mataas ang pangarap. Kasi po, talagang mahirap talaga, no? Kaya lagi ko sinasabi, si Kristo nga nung nangaral dito, wala siyang ari-arian eh. Ala talaga, hasid wala. Dapat makita natin yung ganong bagay kay Kristo. Pero kung nangangarap ka ng malaki, siyempre, alin ang uunahin mo? Yung pagsisikap mo para makamit mo yung ginogol mo. Rather than mabuhay ka sa salita ni Jesus. Oh. Kaya yan ang mahirap sa tao. Kaya nabibigo ang tao. Paliwanag naman pong binasa natin eh. Sino yung pinangakuhan? Yung manatili ang salita ko sa inyo, sabi ni Jesus.
Hingin ninyo ang gusto nyo at ibibigay sa inyo. At ano pa, ikaw pala ay alagad niya mismo. So maliwanag po, napakahalaga pala ng salita ng Panginoon Jesucristo na pagariin po natin sa ating puso. Kasi nga po sa puso ang tinitignan ng Diyos, hindi po sa aura natin o itsura, kung ano ang itsura natin, kung tayo man maitim, maputi, o mayaman o mahirap, o may depresya o walang depresya. Hindi po ang puso ang tinitignan ng Diyos. Opo. Kaya bilang tao, anong dapat natin gawin? Di sundin po natin yung turo. Anong turo? Yung salita ni Jesus. Sabi ni Pablo, si Pablo po ay gaya nating tao, pero apostol po siya, itinalaga ni Jesus upang magdala ng mabuting balita sa ating mga tao. Ano ba yung magandang balita? Yung salita ng Diyos. O kailangan manatili yung salita ni Jesus sa ating puso. Kaya sabi ni Pablo, napakaganda po, O balikan natin nga yung Colosas. Anong sabi niya sa chapter 3? Kunin lang natin yun, Sa verse 15, pag-arihan ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. O, yan pala salita niya. Nagdadala pala ng kapayapaan. Isa pa yung benepisyo. Peace. Kapayapahan. Ano po? Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. 16. Ang salita ni Kristo ay ayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ayaan ninyo. Huwag nyo pong pipigilan. Kung minsan, kaya po napipigilan, tayo na rin ang gumagawa niyan Para multiple choice yan. Pangarap mo o salita ni Jesus. Ganun lang po yun Mas maganda, sundin na lang natin yung sabi ni Pablo. Lubos ang pag-ariin sa ating puso. Pag lubos ang pong manatili sa ating puso, salita ni Jesus, anong sabi ni Pablo? Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng peace of mind. Yung mga bagay na nagliligalig sa atin, yung mga pangarap natin. Yan ang mga nakakapagbigay ng ligalig sa atin. Na alos gustong-gusto natin na makamit ang ating pinapangarap. Alam niyo po, sa marami kong pagkakataon na eto na lang, nung araw, may mga, naglalakad po ako doon sa bagong tulay dito sa may yung sa may yung pinagawa ng Chinese Philippines yung araw dito sa panahon ni Duterte. Sa may lugar yan, Abadyan, papuntang lampas ng Divisoria, papuntang post office, sa immigration, yung bagong tulay doon na tawid ng dagat, nakasabay ko kung 4 na estudyante, mga high school siguro yun. Tinanong ko sila kung ano ang pangarap nila. Sagot nila, yung dalawa, businessman. Then yung dalawa, nag-iisip pa. Wala ko na narinig sa kanila ang gusto kong maging pastor o gusto kong maging pare. Ang pangarap nila para sa kanilang sarili. Siguro po, dahil naglalakad lang, wala sasakyan, siguradong mahirap din ang buhay nila. Ganyan naman po talaga Lalo kung mahirap ka lang, mangangarap ka ng mas malaki. Sabi nga nila, mangangarap ka na rin lang, dilaki-lakihan mo na.
Pero hindi po yun eh. Kung talagang may mahal mo si Jesus, walang dahilan para hindi manatili sa Kanya, sa iyo ang Kanyang salita. Alam niyo po, salita ni Jesus, ito po Kanya sinabi. Sa 6:63, tignan natin anong salita niya rito. Na po, sabi ng Panginoong Yesus. 1:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay. Ano daw po yung salita ng Panginoong Yesus? Life giver. Meron pong life giver sa ospital. Yung oxygen, yung ang tangke malaki, yung iba maliliit. Pag hindi ka na makahinga, halos mamatay ka. Yung mga may sakit sa hika, asthma, sasalpakan ng oxygen. Kaya sila nakakahinga. May mga tao na naman ngayon na sabi nga nila, nabubuhay na lang sa pamamagitan ng oxygen. Yun ay life giver. Pero may bayad yun. Depende sa tangke. May maliit na tangke, mayroong malaking tangke. At ang presyo nun, siyempre hindi pare-pareho. Ang mahirap, kung meron ka ng ganun, wala ka nang kailangan ay para mabuhay ka kundi may oxygen. Halimbawa, yung maliit. Paano ka lalabas ngayon? Di, karga-karga mo yon. Gusto mo pumasyal. O kailangan karga-karga mong ganun yung tangke na yon. Or kaya itali mo sa likod mo parang astronaut ka. Para ka lang makalabas sa kalsada. Makapamasyal. Kasi hindi ka makakahinga eh. Kaya usually yung may sakit na ganyan, nasa loob ng bahay na lang sila. Nagtitiis sila. Meron po akong nakitang ganyan eh. Nasira ko na salita ng Diyos. Nasa bahay na lang. Kano pa yung ginagamit ko? Yung malalaking tangke. Yung sinlaki ng tao. O paano yung bubuhati mo ba? Napakahirap po. Pero sabi ni Jesus, yung aking salita, life giver. Siya pong magsusupply ng buhay mo. Siya magsusupply ng buhay mo. Napakalaking benepisyo, yung magkaroon ka ng salita ni Jesus. Unang-una, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sa buhay natin sa mundo ngayon, panahon ng kahirapan, dami lumiligayag na problema. Pero kung meron kang salita ng Diyos, meron kang kapayapaan. Ginagawa pong magahan ng Panginoong Yesus. Kung meron kang dadalaing bigat ng iyong buhay. Kagaya na sinabi niya sa Mateo 11. Anong sabi niya po? Tingnan nga natin. Mateo 11. Dito po. Sa 28, lumapit kayo sa akin at kayong lahat ng nahihirapan at lubang na nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yun po. Magiging magahan ng buhay. Hindi papayag si Jesus na meron siya salita sa iyo para ka nagbubuhat ng isang tren. Hindi po. Gagawin niyang magahan. Kaya meron kang kapayapaan eh. Hindi ka nababalisa ng kung ano-anong mga bagay na nakikita mo sa iyong kapaligiran. Kakaroon ka ng peace of mind. At ang buhay mo, sinusuplayan ng salita ni Jesus. Kaya, ang sabi niya, manatili. Ayan ninyong manatili sa inyong puso, salita ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo,
At sabi ni Jesus, kailangan manatili ang salita ko sa inyo. Si Jesus na po nagsasalita na manatili ang salita niya sa atin. Alin ang pipiliin mo? Yung manatili yung pangarap mo? O manatili yung salita ni Jesus sa puso mo? So, ibig sabihin, kung wala kang salita ni Jesus, hindi kanya alagad. Hindi kanya tagasunod. Ibig sabihin, tagasunod ka ni Satanas. Kasi maliwanag naman ang sabi niya eh. Napaparangalan ng aking ama at ikaw ay aking alagad. Kung mananatili sa iyo ang aking salita. So ayaw mo, natural sabi ni Satanas, akin ka. Yan, nandyan naman si Satanas, sandang sumaklolo. Ay, sumalo pala. Hindi sumaklolo. Loko-loko yun eh. Wawasagin ang buhay mo. Sasaluhin ka ngayon. Akin ka. Ayaw mo yung salita niya, akin ka. Bakit po? Eh si Satanas man, dinayaw niya yung salita niya nung nagkayong-kwento silang dalawa eh. Di lumaya si Satanas. Ibig sabihin, ayaw niya ng salita ni Jesus. Tinuturuan nga siya ni Jesus eh. Yung chapter 4 ng Mateo, tsaka chapter 4 ng Lucas. Basahin niyo po yun, ano? Nagkataon pa rin po silang chapter, ano? Chapter 4 ng Mateo, chapter 4 ng Lucas. Yung pagtukso ni Satanas kay Jesus. Tinuturuan siya ni Jesus dun eh. Hanggang sa lumaya si Satanas eh. Kaya kung wala ka salita ni Jesus, ayaw mo. Kasi nga, mas mahal mo yung pangarap mo, yung mga, kung ano man yung gusto mo sa buhay. So sabi ni Satanas, ay dito ka. Come here. Sasaluhin ka niya. Anong gusto mo, kaibigan? Yung salita ni Jesus, susundin mo o hindi? Pag hindi manatili ang salita niya sa iyo, hindi kanya alagad. Ibig sabihin, kaya nga sabi ni Pablo, wala kang pag-asa, wala kang Diyos. Sigurado, pagkamatay mo, impyerno ka. Yun ang sabi ni Jesus eh. Para kang sanga na tinanggal sa puno, itatapon ka sa apoy. Yun po yung parusa, impyerno. Anong gusto mo? Magandang, yung pangarap mo, mahabot mo, walang problema. Pero mas maganda, manatili ang salita ni Jesus sa ating puso. Masunayin po natin yun. Then later on, ano sabi ni Jesus? Hingin ninyo gusto nyo at ibibigay ko sa inyo. Di po ba napakaganda? Meron pala naman tutulong sa iyo magbibigay ng gusto mo. Hindi mo lang alam ang susi. Anong susi? Yung iba po, abroad. Para bang pag sinabing abroad, sigurado. Ang dami pong nasabi sa abroad eh. Umuwi silang sawi. Pero naman pong maginawa. Sana lahat na lang maginawa. Hindi po eh. Marami rin umuwing sawing palad. Kaya kung ano po yung hutos ni Kristo, manatili ang aking salita sa inyo. Kasi po yung salita ni Jesus, ang sabi niya sa 1, ano po sabi ni Jesus? Chapter 12, verse 49 at saka 50. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Verse 50, at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kahit ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinahayag. Ano pa po ang dulot ng salita ng Panginoong Yesus? Buhay na walang hanggan. Pag namatay ka, doon ka sa langit, buhay na walang hanggan yun. Pero buhay na walang hanggan din po ang impyerno. Alin ang gusto mo ron sa dalawa, kaibigan? Parehong everlasting life yon.
Kaya wag po kayong maniwala doon sa sinasabi ng ibang reliyon. Kapag nasa impyerno ka, wag kang mag-alala, ipagdadasal ka naman namin hanggang sa mahango ka dyan, makalipat ka sa langit. Wala pong ganong klaseng doktrina si Jesus. Yung binasa ko po, yun ang turo't aral niya. Wag na natin dagdagan. May mga simbahan po, yan ang ginagawa nila. Kada birthday. Yun lang mamatay Pag dinala sa simbahan, dadasalan. Pinakikiusap sa Diyos na yung kaluluwa ni patay. Patay na nga Tapos kada hundas, dasal. Wala pa silang napatunayan na yung nasa apoy ng impyerno lumipat sa langit. Tapos sasabihin nila, wag kang mag-alala, pagdadasal ka namin. Problema, pagdating sa dasal, merong special, merong ordinary. Kita nyo po, dasal na lamang, meron pang ordinary. Yung special po, may carpet na pula yun. Yung walang carpet, wala. Hallelujah. Nung araw, bata po ako, halos lumaki rin po ako sa simbahan. Yung mga nililibing po, yung medyo mayaman, may carpet. Yung wala. Alam niyo po, nga napagtanto ko, ngayon malaki na ako. Ano ba yan? Mayroong special, may ordinary pa. Siyempre kung ikaw ang tatanungin ng bang gusto mo, siyempre si special na. Kaya pagsakay lang ng tricycle sa kanto Ang sabi mo sa driver ng tricycle, mali ka na, malis na tayo. Hindi ba tinatanong ng mga tricycle driver, ano po bang gusto nyo? Special? Pag special, mag-isa mo, bayaran mo lahat yung 3 pasahero. Yung ordinary, maghintay ka kung kailan mapupuno yan. Di po ba ganon? Yan. Sundin na lang po natin ang sinabi ni Jesus na manatili sa hati ng kanyang salita. Ano po? Mas maganda po yun. Kasabihan nga, pag namatay ka, di mo naman madadala yung yaman mong yan. Kita nyo po. Sa kumisan, iniwan mong yaman, hindi tama yung hati-hati ng pamilya mo. Wala ka na, nag-aaway, nagpapatayan pa. Dahil lang sa ginawa mong hatian na hindi pantay-pantay. Siyempre, may 2 kang anak. Yung isang anak mo, masunod, yung isa, walang iya. Kaya kumisan yung mana, hindi timbang. 60-40. Yung 60 doon sa masipag, yung 40 doon sa walang iya. Nalaman nung walang iya. Hindi po ba nag-aaway? Dahil sa hindi mo lang pagkatig. And then dahil sa pagkatig mo doon sa isa. Kaya mas maganda po, maging mayaman po tayo sa pananampalataya. Panguli po, sabi ni Santiago, sa chapter 2, verse 5, panguli pong talata, Ano po sabi ni Apostol Santiago? Ito. Gumagamit po tayo nito para sigurado. Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti. Sabi ni Santiago, makinig po kayong mabuti, kaibigan. Baka kayo nagtitismisan lang. Sabi muna yung Marites, makinig muna. Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Hindi po pala mayaman sa pera, ari-arian o property, kundi mayaman sa pananampalataya. Po, at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Yun.
Sabi ko nga po sa inyo, kaharian sa langit na walang hanggan o impyerno na walang hanggan. Ayan, maliwanag oh. Pag manatili ang salita ni Jesus sa iyong puso, magiging mayaman ka sa pananampalataya. Kasi yung salita nasa iyo na eh. Kaya doon ka mayaman sa pananampalataya. At magmamana ka, anong sabi? Kaharian. Saan yun? Siyempre sa langit. Oh, hindi po sa tamayong ha. Yung kaharian sa tamayong ni Kibuloy, ayun, nireid na ng NBI at saka ng pulis. O, hindi na alam kung saan magtatago ngayon, parang daga ngayon. Pagkatapos gumawa ng kawalang-yahan. Apo, nung araw, ang yabang niya eh. Yun daw kingdom, nasa Davao na, sa may tamayong. Huwag nyo, hindi po yung kingdom na tinutukoy ng Santiago. Hindi po yung tamayong. Sa langit po, ano? Yung sa tamayong, pugad ng demonyo yun. Bakit ko nasabing pugad ng demonyo? Eh, demonyo yun ang umuna ron eh. Si Apollo Kibuloy, demonyo yun. Oh, hindi ba talagang demonyo nung araw? Ang lakas ng loob, magyabang, siya raw ang appointed son of God. Kung ano-ano pa, sabi niya, yung kaluluwa ng tao, akin. Pag di kayo dumaan sa akin, di kayo makakapunta sa kingdom. Yung pala, yung kingdom niya, impyerno. Ayan, gumagawa na pong makapangyarihan ng kamay ng Diyos. Binibigyan ng Diyos, hostisya, yung kanyang winalang niya. Ang dami na loko. Ngayon, yung mga vlogger niya, manda kayo. Pati kayo, habutin din ng kamay ng Diyos. Kayong mga senador na pinagtatanggol nyo yan, kayong mga kongresista, ayan, kumikilos ng kamay ng Diyos. Ayun, yung mga ibang alipors niya, yung kapitan, doon sa tamayong, na yung tungkol sa lupa na sinabi ng mga vlogger na napatay yung dato ba yun? Ayan na, yung kapitan yung sa barangay yun. Ayun, kasama na kanina sa balita. Kaya kayong mga vlogger ng mga Duterte, Kibuloy, huwag kayong mag-alala, nandyan ang kamay ng Diyos, kumikilos na makapangyarihan laban sa inyo. Baka akala nyo makakaligtas kayo sa Diyos, sa totoong Diyos, hindi kayo makakaligtas. Diyos nyo nga, si Kibuloy, hindi nang alam ang gagawin, parang daga nagtatago eh. Di po ba? Ang yabang magsalita sa social media, bakit ngayon di siya lulutang? Sabi niya, yung hearing sa Senado, moro-moro lang. Gusto niya sa korte. Ngayon, nasa korte na. Meron pala siyang kaso sa korte na hindi niya pinupuntahan. Kasi po, nakaupo si Duterte, yung kanyang tabarkas na barkadang demonyo rin. Ba't ko nasabing demonyo rin? Minura si Kristo eh. Ang Diyos nyo, ipinako, tangina. Talagang, unti-unti, bibigyan din ng Diyos ng hustisya ang mga inapilito. Kaya kayong mga senador, kongresista, antayin yung kamay ng Diyos. Bibigyan ng hustisya ng Diyos ang mga inapilang inyong Diyos na si Kibuloy. Sipin nyo, pag yun daw kaharian sa langit, nakarating na siya. Papayag ba ang Diyos pupunta ang kaharian na isang manyak, rapist? Pati Diyos niloloko eh. Ilang beses na niyang napuntahan daw yung kaharian ng Diyos sa langit. Baka impyerno yung nakita niya. Hindi langit. Hindi papayag ang Diyos sa pagkikita sa kanyang langit. Bakit? Laman ng puso nung kademonyoan eh. Lumilitaw na yung baho. Yung smuggling ng pera, smuggling ng baril sa abroad, sa Amerika.
Doon siya nakuha sa Hawaii. Yung problema, yung kanyang halipores, sinako. Yan ngayon, yung halipores niya nakakulong. Kababaeng tao. Ayun, sinalod niya ang kanyang Diyos, sige buloy. Sige buloy, naabsuelto. Eh di nakakulong siya ngayon. Ha? O ngayon, ano sabi ni Jesus? Iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi ni Pablo, wala kayong Diyos. Wala kayong pag-asa. Sabi ni Jesus, itatapon ko kayo. Sa hapoy, masusunog kayo. Sige lang. Ipagtanggol ninyo ang mga demonyo sa Davao, sa Tamayong. Naalala nyo pa ba yung mga nakaraan administrasyon? Yung mga parmali, saan sila nagtago? Sa Davao. Saan sila nahuli? Sa Davao. Sige. Akala nyo hindi kayo abutin ng kamay ng Diyos? Kasabihan nga, yung kanta ni Gary Valenciano, ano bang kanta ni Gary ba? Natutulog ba ang Diyos? O ano? Diyos na matwid ang Diyos sa langit. Kaya bibigyan niya ng katarungan ang mga winalang niya ng mga Kibuloy Duterte and ally. Akala ni Duterte, hindi siya habutin ng kamay ng Diyos. Habutin din kayo ng kamay ng Diyos. Hindi kayo makapagtatago. Kung dito na pagtataguan yung batas, ang kamay ng Diyos, hindi nyo pwedeng pagtaguan. Kahit saan kayo pumunta, nakikita kayo ng Diyos, nalalaman niya kung ano laman ng inyong mga puso. Kaya kung ako sa inyo, magsisuko na kayo, magsipagtapat na kayo sa kanyong mga kawalangyahan. Hindi kayo patatawarin ng Diyos hanggat hindi nyo pinagtatapat lahat yan. Kasi ang isang makasalanan, kailangan magtatapat ka bago ka patawarin ng Diyos. Repent. Mateo 4:17. Anong sabi ni Jesus? Repent. Sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Kaya kayong mga lipores ni Satanas, mula kay Kibuloy, kay Duterte, kayang allies, hindi kayo pinag-aaharian ng Diyos. Ang nag-ahari sa inyo si Satanas. Yan ang inyong ama. Sabi ni Jesus, kayo sa inyong amang Diablo sa 1:8:44. Kasi walang salita ni Jesus sa inyo. Kasi kung may totoong may salita ni Jesus sa inyo, di sana matino kayong tao. Matino kayo. Hindi eh. Kutsabahan. Sige kayo. Baka kala nyo makapagtatago kayo sa Diyos. Hindi. Aabutin kayo ng kamay ng Diyos. Ayan. Ni-raid na kanina. Yung kingdom. Wala si Kibuloy doon. 3 lugar yung pinuntahan nila. Wala. Talaga nagtago ng gusto. Ako, ang sa pantaha ko lang. Sa pantaha ko lang ito. Sa akin lang. Baka. Bakit? Behind that, mayroong malaking lihim. Sa akin lang, opinion ko yan. Kasi bakit yung ari-arian ni Kibuloy, ipinasa na niya kay Duterte, matandang Duterte.
Kaya yung mga sinasabi ng mga vlogger, kasi pag yung pera mo nilagay mo sa simbahan, hindi makakalkal yan. Kaya nga sinasabi, bawal yun. Merong state and church separation. Yun napakinggan ko si Atty. Kausing, si Engineer Kausing, Toto Kausing. Doon ako natuto. Yung pera ng politiko ibibigay sa simbahan at wala na magagawa ang Estado dyan. Wala. Kaya ipinasa na ni Demonyong Kibuloy sa kanyang tabarkats matandang Duterte. Anytime na mawala siya, intact. Kaya sabi ko nga po, sarili kong opinion sa aking pakikinig sa mga social media, yung totoong social media, hindi yung troll. Mga demonyo yun, troll. Behind that, merong lihim dyan. Kaya ako, sa akin lang. Hindi makukuha si Kibuloy. Bakit? Para hindi makalkal. Sige na nga, no? Ganito na lamang po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Yan po, in Christ alone. Kay Kristo lamang. Kahit anong mangyari, huwag iiwalay dyan. Kasi pag umiwalay ka dyan, sabi ni Satanas, akin ka, halika. Ano? Ikalawang Korinto 4:4. Diyos din po si Satanas. Kanya lang, Diyos yan na masama. Kaya yung taga Davao, sabi ni Satanas, okay kayo bata. Sabi ni Satanas, okay kayo bata. Kayong magbarkada, okay kayo. Akin kayo eh. Sabi ni Satanas. Hallelujah! Salamat Panginoon sa katotohanan na binagi mo po sa amin, na nawa yung mga nanonood ng video ito, ipuhin mo po ang puso nila kung hindi pa nagahari ang salita ng iyong anak na si Jesus sa kanilang puso. Ipuhin mo po ang kanilang puso, kanilang damdamin, isip nila, na paghariin na nila ang salita ni Jesus sa kanilang buhay. Salamat po kung may dala pong bigat ang mga nanonood ng video ito. Iyo po silang paghahanin. Kung may sila man po may mga sakit, iyong pagalingin. Salamat po Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, share nyo na pong i-share ang video ito. Kesa naman nagsishare naman kayo ng walang kabuluhan sa social media. Be part. Maging bahagi po kayo ng pagsishare ng aking mga video about the Word of God. Then, kayo nasishare, i-share nyo rin po sa iba. Then, mag-subscribe naman po kayo. Subscribe. Para maging subscriber po kayo at lagi kayong maging active. Salamat po sa inyo mga kaibigan. Ganito na lamang po. God bless us all. Bye!